Pagdating ni Jian sa kanilang building, sa labas makikita ang isang lalaki na tahimik na nagmamasid sa kanya. Ito pala ang bully na nakaaway ni Jian kahapon. Tinatanong niya sa kanyang sarili kung talaga bang dito nakatira ang bastardong ito. Tila napansin ni Jian na parang may nagmamasid sa kanya. Kaya ipinakita ng bully ang kanyang sarili at sinabi niya kay Jian na hindi pa tapos ang kanilang pag-uusap at ipinakita niya ang kanyang cellphone at tinatanong si Jian kung kilala niya ba ang taong ito. At makikita ang isang larawan na inaakbayan ng isang bully ang isa sa mga kaibigan ni Jian ang lalaking nakasalamin sa kanilang grupo. Biglang nagulat si Jian nang makita ang larawan at makikita sa kanyang mukha ang pag-aalala para sa kanyang kaibigan. Kaya sinabihan siya ng lalaking bully na sumunod siya kung gusto niyang makita ang kanyang kaibigan. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang malaking pabrika, at sa loob ng bodega makikita ang grupo ng mga bully at ang kaibigan ni Jian na nakaluhod sa sahig habang takot na takot. Napansin ng isang lalaking naninigarilyo na tila dumating na ang kanilang hinihintay. Pagkatapos ay tumayo siya at itinapon ang kanyang hawak na sigarilyo at sinabing sa wakas dumating din ang kanilang bisita. Tinitigan ni Jian ang kanyang kaibigan ng may seryosong ekspresyon, habang ang lalaking bully ay nakangiting pinagmamasdan ang sitwasyon. Tinawag si Jian ng kanyang kaibigan, habang takot na takot at nanginginig ang buong katawan dahil sa takot. Tinitigan siya ni Jian at makikita sa kanyang mukha ang galit na kanyang nararamdaman. Mayabang na sinabi ng bully na kaya nila ginawang bihag ang kanyang kaibigan, dahil nangangamba siya na baka hindi siya sumama sa kanya. Tinitigan siya ni Jian ng may malamig na tingin, walang bahid ng takot ang makikita sa kanyang mukha. Sinabi ng bully na wala silang kailangan sa lalaking iyon. Kaya inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na palayain ang lalaki. At makikita ang kanyang kaibigan na dahan daw ang naglalakad patungo kay Jian. Sinabi ng bully na alam niyo na ang mangyayari kapag nagsumbong kayo sa pulis, kahit ang mga kasama mong babae kahapon ay pahihirapan namin. Mas lalo pang natakot ang lalaking nakasalamin nang marinig niya na idadamay pati ang mga babae nilang kaibigan. Ang grupo ng mga bully ay nakangiti ng may kumpiyansa at tila nag-e-enjoy sa sitwasyon, humingi ng paumanhin ang kanyang kaibigan sa kanya. Ngunit biglang hinawakan ni Jian ang balikat ng kanyang kaibigan at sinabi niyang manatili muna siya dito ng ilang minuto, dahil meron lang siyang aasikasuhin. Biglang nagulat ang kanyang kaibigan nang makita niyang biglang tumakbo si Jian nang napakabilis patungo sa mga bully, habang ang ibang bully ay masayang nagtatawanan, tila napansin ng isang lalaki ang mabilis na papalapit sa kanya. Ngunit huli na upang makapag-react dahil nasa likod niya na si Jian na nakahanda ng umatake sa kanya, at makikita sa kanyang mukha ang galit. Gamit ang kanyang kasanayan sa boxing, itinaas ng lalaki ang kanyang kamay upang sanggain ang paparating na atake ni Jian. Ngunit sa hindi inaasahan gamit ang kanyang bilis ibinaba niya ang kanyang katawan, at sinubukang umatake sa ibabang party ng katawan ng bully. At solido niyang tinanggap ang malakas na suntok ni Jian. Kaya napasigaw siya ng malakas, dahil sa sobrang bigat ng ataking yun, halos humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan dahil sa sobrang lakas. Kaya tumilapon ito sa malayo tila hindi agad ito napansin ng ibang bully, dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Makikita ang katawan ng lalaking bully na halos wala ng lakas at halos mahimatay dahil sa lakas ng suntok ni Jian. Biglang natakot ang mga bully nang makita nila ang nangyari sa kanilang kasama. Bago pa sila makapag-isip ng kanilang gagawin, ay biglang sinuntok ni Jian sa tiyan ang isang bully na ikinagulat ng dalawa. Pagkatapos ay sinunod niya ang lalaking nakahood gamit ang kanyang malakas na siko, halos bumaon ito sa kanyang katawan, kaya napapasigaw na lang ang bully dahil sa sobrang sakit. Takot na takot ang natitirang isang bully, habang siya ay nanginginig at pinagpapawisan napapa-mura na lang siya sa kanyang sarili. Walang bakas ng awa ang makikita sa mukha ni Jian. Desidido siyang turuan ng leksyon ang mga bully na nang-api sa kanyang kaibigan. Biglang sumugod ang natitirang bully upang umatake at sumigaw ito ng malakas at sinabi niyang ano ang ginagawa mong hayop ka. Bago pa siya umabot ay binigyan siya ni Jian ng isang malakas na sampal na tumama sa kanyang mukha at pagkatapos siya ay nawalan ng malay. Makikita ang grupo ng mga bully na nakahandusay sa sahig. Gulat na gulat ang kanyang kaibigan sa kanyang nakita, hindi siya makapaniwala na pinabagsak ni Jian ang lahat ng bully. Pagkatapos makikita si Jian na seryosong nakatayo sa gitna ng mga bully,
habang nakaharap sa tumatayong pinuno ng grupo. Biglang nagkamalay ang tumatayong pinuno ng mga bully, habang iniinda ang sakit ng kanyang buong katawan ay tumingin siya patungo sa ating bida. Laking gulat niya nang makitang bumagsak sa lupa ang kanyang mga kasama, habang si Gian ay nakatayo ng tuwid sa kanyang harapan. Sinabi ni Gian na hindi tayo aalis ng ganito. Biglang nanginig sa takot ang bully nang marinig niya na hindi pa tapos si Gian sa kanila. Sinabi ni Gian sa kanya na pagbabayaran niya ang panggugulo sa kanila. Siya ay takot na takot, habang pinagpapawisan at nanginginig ang buong katawan. Biglang lumingon si Gian sa kanyang likuran. Nakita niya ang ilang piraso ng kahoy, tila meron siyang naiisip na gagawin sa mga kahoy. Kaya lumapit siya at kumuha ng isang piraso ng kahoy. At pagkatapos ay binali niya ito gamit ang kanyang paa. Tahimik lang siyang pinagmamasdan ng bully habang nakakaramdam ng takot. Tumingin siya sa kanyang hawak na kahoy na may matutulis ang dulo. At kumuha siya ng ilang piraso ng maliliit at matutulis na parang mga karayom mula sa kanyang hawak na kahoy. At biglang nanlaki ang mata ng lalaki dahil sa takot nang makita niya ang hawak ni Gian. Sa seryosong tingin itinapon niya sa kanyang likod ang kanyang hawak na kahoy. Pinipilit ng bully na tumayo, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya si Gian. Kahit nahihirapan na mayabang parent niyang sinabi sa harap ni Gian, na hindi talaga kita titigilan hayop ka. Pagkatapos biglang hinawakan ni Gian ang kanyang damit at bigla siyang nagulat sa bilis ng pangyayari, dahil ibinagsak siya ng malakas ni Gian sa lupa at itinaas ni Gian ang kanyang kamay, habang siya ay nakadapa. Napapakagat na lang sa kanyang mga ngipin ang lalaking bully, habang siya ay namimilipit sa sakit. Kaya habang hawak ni Gian ang nanginginig na kamay ng lalaki, tinanong niya ito, "Di ba sabi mo nagbaboxing ka, tama?" Kaya mas lalo pang hinigpitan ni Gian ang pagpisil sa nakakuyom na kamay ng lalaki. Kaya walang magawa ang lalaki kundi titigan si Gian, habang sumisigaw ng malakas, dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Nang hindi niya na makayanin ang sakit ay itinaas niya ang kanyang mga daliri, habang ito ay nanginginig. Pagkatapos ay itinutok ni Gian ang hawak niyang splinter sa hintuturo ng bully. Tinawag ni Gian ang kanyang kaibigan at sinabihan niya itong hintayin na lang siya nito sa labas. Ang kanyang kaibigan na hindi sanay sa mga ganitong uri ng gawain ay takot na takot sa mga nangyayari. At agad na sumunod sa sinabi ni Gian, kaya tumakbo siya ng mabilis papunta sa labas. Naiwan si Gian at ang mga bully na nakahandusay sa lupa. Pinagbantaan ni Gian ang lalaking bully na sa susunod na ginulupan niya ang kanyang mga kaibigan. Habang nakatutok sa daliri ng bully ang splinter na hawak ni Gian ay pagbabante niyang sinabi, na ipapakita ko sa iyo, kung ano ang mangyayari. Pagkatapos biglang nanlaki ang mata ng lalaki nang naramdaman niya ang sakit na tumusok sa kanyang daliri. Dahil sa sobrang sakit ay sumigaw ito ng napakalakas, kaya biglang natakot ang kanyang kaibigan nang makarinig siya ng may sumisigaw mula sa loob. Hindi na makayanan ng lalaki ang ginagawa sa kanya ni Gian kaya napapaiyak na lang ito, dahil sa sobrang sakit. At makikita ang kamay ng lalaki kung saan merong nakatusok sa ilalim ng kanyang kuko na splinter. Sinabi ni Gian na sapat na ang isa, dito sa iyong hintuturo, mga nasa 3 sentimetro ang pumasok. Ang lalaki ay nagmamakaawa sa ating bida na itigil na ang kanyang ginagawa, habang umiyak at napapaungol sa sakit. Kaya pinagbantaan ni Gian ang lalaking bully na kung manggugulo pa siya sa kanya ulit. Hindi lang isang kuko sa kanyang daliri ang kanyang tutusukan kundi lahat ng iyong kuko sa kamay at mga paa. Kaya tinanong niya ito kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinabi. Ang lalaki ay umiyak at sinabing hindi niya na uulitin ang kanyang ginawa. Kaya binitawan na ni Gian ang lalaki at habang siya ay nakatapak sa likod ng lalaki. Sinabi niya sa kanyang na siguraduhin natin na hindi na natin makikita ang mukha ng isa't isa. Pagkatapos ay nagpatuloy na si Gian sa kanyang paglalakad. Naiwan ang 4 na bully na nakahandusay sa sahig. Tila ang mga ito ay kanina pa palagising pinagmamasdan lang ang nangyayari sa kanilang kaibigan. Sinabi ng nakaasol ang damit kung nakaalis na ang taong iyon na agad namang sinang-ayunan ng isang bully. Pagkalabas ni Gian mula sa bodega, napapahawak na lang siya sa kanyang ulo sa isip niya na sobrahan yata ang kanyang ginawa sa mga batang yun. At bigla niyang naalala ang kanyang nakaraan, kung saan nakatali ang kanyang mga kamay. At makikita ang batang Gian na nakabitin sa isang puno at maraming pasa ang katawan.
Ang kanyang mukha ay bagbog sarado at tila namamaga ang kanyang kaliwang mata. Sinubukan niyang tumingin sa kanyang harapan at sa gilid makikita sa kanyang mata ang determinasyong mabuhay. Nakita niya sa kanyang gilid ang iba pang kabataan na nakabitin sa puno kagaya niya. Isang batang babae ang tahimik na nakatingin sa kanya na may seryosong ekspresyon. Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan napapailing si Gian pagkatapos niyang maalala ang kaunos-lunos na kanyang pinagdaanan noong kanyang kabataan. Bigla siyang nagulat nang makita niya ang kanyang kaibigan na nasa kanyang harapan na tila nag-aalala sa nangyari, kaya sinabi ni Gian na huwag na siyang mag-alala. Ngunit tila nakokonsensya ang kanyang kaibigan sa nangyari sa mga bully. Nang makita ni Gian tila nag-aalangan ng kanyang kaibigan ay agad niya itong inakbayan at nakangiting sinabi sa kanya na naiintindihan mo naman di ba? Kaya sekreto na lang natin ang mga nangyari ngayong araw. Tila yata mukhang natatakot ang kanyang kaibigan, pagkatapos makita ang ginawa ni Gian sa mga bully. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha at nauutol na sumang-ayon kay Gian. Para mabawasan ang takot ng kanyang kaibigan ay tinanong niya ito kung kumain na ba siya. At sinabi ng kanyang kaibigan na hindi pa siya kumakain, kaya iminungkahi ni Gian na pumunta sila sa lugar kung saan merong masarap na tteokbokki. At nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakad. Kinabukasan sa school, habang si Gian ay tahimik at mag-isang nakaupo sa likod, biglang pumasok ang kanyang mga kaibigan. Pagkakita nila kay Gian ay agad na kumaway ang mga ito sa kanya. Kaya agad din niya itong kinawayan ng may ngiti sa kanyang mukha. Tila napansin ng lalaking nakasalamin na kinawayan siya ni Gian. Kaya agad din siyang kumaway tila siya ay naiilang. Kaya agad na siyang tumalikod upang pumunta sa kanyang upuan, habang si Gian ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Sa isip niya mukhang maayos na ang lahat ng bagay. At bigla niyang napansin si Wu Yang sa kanyang gilid. Tila malalim ang iniisip. Biglang naalala ni Gian ang sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan kahapon, habang sila ay kumakain ng tteokbokki, na si Wu Yang ang tumawag sa kanya at ang mga lalaking yun ang gumamit sa kanya. At sinabi ng kanyang kaibigan na sobrang natakot siya doon. Kaya biglang naalala ni Gian, kung saan nakita niya si Wu Yang at ang lalaking bully na magkausap sa tingin niya ay si Wu Yang ay may kinalaman dito. Kaya iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin, kailangan niyang tapusin ito ng maayos. Ngunit habang siya ay abala sa kanyang iniisip, biglang dumating si Jin Sok at lumapit ito kay Wu Yang. At sinabi niya kay Wu Yang na huwag magpapasok ng tao sa gym mamayang gabi dahil may paggagamitan siya. Na ipinagtaka ni Wu Yang. Tumingin si Jin Sok kay Gian na puno ng kumpiyansa sa kanyang mukha. Habang si Gian ay tila nabigla sa kinikilos ni Jin Sok. Ngunit sa huli ay bigla siyang napangiti dahil sa tingin niya mas pabor sa kanya ang lahat. Kaya napapangiti na lang si Gian sa isip niya ang mga taong ito ay parang isang libro. Dahil nababasa niya ang kanilang mga iniisip at gustong gawin. Ito ay naging mas madali para sa kanya. Kaya habang siya ay masayang nakatingin kay Gian, kaya pinaalala niya ulit ang kanyang sinabi kanina kay Wu Yang na, huwag magpapasok ng tao sa gym mamaya para sa kanya, ngunit sinabi ni Wu Yang na hindi pwede. Kaya biglang nagulat si Jin Sok sa sinabi ni Wu Yang. Kaya ipinaliwanag ni Wu Yang kay Jin Sok na alam mong ang ama ko ay nasa hospital di ba? Kaya ayokong mag-alala tungkol sa mga walang kwentang bagay ngayon. Biglang tumingin sa kanya si Jin Sok na may inis na ekspresyon. At siya ay umalis ng may sama ng loob sa dati niyang kaibigan, dahil hindi man lang siya kayang pagbigyan sa kanyang maliit na kahilingan. Si Gian ay tinutuya si Jin Sok at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya tumingin sa kanya si Jin Sok ng may galit at inis na ekspresyon, habang si Gian ay pasimpleng ngumiti nang makita ang nakakatawang reaksyon ni Jin Sok. Habang dahan-dahang tumatayo si Gian, galit na sinabi ni Jin Sok sa kanya na maghintay lang siya ng kaunti pa hanggang sa makahanap siya ng angkop na lugar. Habang si Gian ay papaalis, sinabi niya kay Jin Sok na naiintindihan niya. Kaya galit na tinitigan ni Jin Sok si Gian. At biglang nanlaki ang kanyang mata nang mapagtanto na para bang pinaglalaroan siya ng taong ito. At makikita si Gian na nilalapitan si Wu Yang. Kaya biglang nagulat si Wu Yang sa hindi inaasahang paglapit sa kanya ni Gian. At biglang tinanong ni Gian si Wu Yang kung bakit niya ginawa iyon sa kaibigan niyang si Dong Jun. Nabigla si Wu Yang sa tanong ni Gian kaya sinabi niya sa kanya, ano ang pinagsasabi mo?
Nang makita ni Jian na itinatanggi ni Wu Yang na wala siyang alam sa nangyayari, ay tinitigan niya ito ng may seryosong ekspresyon, at hinawakan niya ang balikat ni Wu Yang. At pinagbantaan niya ito, na kung maglakas loob ulit siyang galawin ang kanyang mga kaibigan ay sisiguraduhin niya na matutulad siya sa kanyang mga kasamang bully. Biglang pinagpawisan si Wu Yang, dahil sa takot. Kaya tinanong ni Jian kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinabi. At dagdag niya pang sinabi na hayaan siyang gamitin ang gym sa ngayon. Dahil sa takot, wala siyang magawa kundi sundin ang gusto ni Jian. Pagkatapos ay mapang-asar na tumingin siya kay Jin Sok at sinabi niyang, dahil sa tingin ko kailangan kong tapusin ang pag-aayos ng aming ranggo. Kaya gulat na gulat si Jin Sok sa sinabi ni Jian. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.